Kaya nga, nakakatawa lang ho eh. Ito, panoorin nyo itong, maganda itong punto dito, ha? Ito. Kasi natatawa ako eh dahil isipin nyo to. Nung nagsalita si Sandro Marcos, ang dahilan niya kung bakit gumawa sila ng resolution, kasi meron daw binanatan. Ayaw pa nga niyang pangalanan si Pangulong Duterte, pero may binanatan. Kilala naman natin kung sino yung binanatan, di ba? Si Franz Castro. Alam naman natin kung anong karakas ni Franz Castro. Di ba? Kung sino sinusuportahan niya. Kung sino mga kaalyado niya. Alam naman po natin. Kaya nga ako nagtataka. Sabi nga ng mga ibang post, Congressman Sandro Marcos, wag mong kalimutan na si Pangulong Duterte ang nagpablibing sa lolo mo sa libingan ng mga bayani. Habang yung pinagtatanggol mo ngayon, sila yung grupo na ayaw ilibing ang lolo nyo diyan sa libingan ng bayani. Sa katunayan, sila nga lagi yung paulit-ulit na nagsasabing Marcos is not a hero, Marcos is dictator, Marcos is ganito, pasista, Marcos is ganyan. Huwag mong kalimutan yan. Sandro Marcos, sila ang sumusuka sa pamilya ninyo. Tapos ngayon, siya pa ang kakampihan mo? Hindi ho ba kayo nahihiya niyan? Kung makakapagsalita lang yung lolo mo, naku po, pinalo ka sa puwit mo. Katingin ko lang ha. Feeling ko lang kung nakakapagsalita pa si Pangulong dating Pangulong Marcos, yung senior, malamang kinurot ka nun sa singit. Ayaw nga akong pagpahingain yan doon sa libingan ng bayani, tas pagtatanggol mo ngayon. Ang tagal ko nga nandun sa museo, hindi ako grabe na, lahat na nang ininject sa akin para tumagal ako doon. Ang nakapag-isip lang at nakapag-push at malakas na loob at matapang na tao na ipalibing ako, si Pangulong Duterte. Tapos siya pa yung gaganyan ninyo. Pambihira kayo. Di ba? Pambihira ho kayo. Tapos kita nyo ha, wala pang isang linggo, may banat na kagad yung ipinagtanggol nila. Eto. Kasunod ng pagkakatanggal kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo bilang Deputy Speaker ng Kamara, may pumunang may lamat na ang unit team. Itinanggi naman yan ng ilan sa mayorya. Nakatutok si Jonathan Andal. Tingin natin yung unit team ay meron ng lamat. Yan ang puna ng minorya kasunod ng pagtanggal. Tingnan mo. Oh. Biglang kabig kagad. Kasi nga, yung mga yan, ito, yung babaeng to, traidor ito eh. Yan ang katangian ng grupo nila, mga traidor yan eh. Hindi, di ba? Yan o ang talagang totoo. Etong grupo na ito ang pinaka-traidor sa lahat. Traidor ho ito sa taong bayan. Traidor ho ito sa inyo. Baka nakakalimutan mo, Mr. Congressman Sandro Marcos. Ito ang mga traidor sa lipunan. Salot sa lipunan. Tapos yan ang ipagtatanggol mo? Bira ka. Ayan! Wala pang isang linggo. Dinikdik na kayo. Oh, wala nang unity. Tingnan nyo. Nauto kayo eh. Alam mo kaya, wala kayong kaya masasabi ko, kulang pa kayo dito sa kokote. Sa totoo lang, Romualdez, Sandro Marcos, kulang kayo sa kokote. Napaglaruan kayo nitong grupo. Alam mo, etong mga grupo na ito ang pinakasanay sa propaganda. Tandaan nyo, their group existed for 50 years because of propaganda. That's their main weapon, propaganda. Kaya sila nananatili at nandiyan sa loob ng Kongreso because of their propaganda. Mga propagandist ho ito mga ito. Huwag mong kakalimutan, Sandro Marcos at Romualdez. Mga propagandista ito. Mantakin nyo, nahulog kayo sa banga. Tungkol sa confidential funds,
Sinakyan nyo itong mga alin na ito, tapos eventually, nung nagkaaway-away kayo, anong sagot? Wala nang unit team. Ginaganon kayo. Hindi ba kayo? Hindi ba kayo na ano niyan? Hindi ba kayo na napakamot sa ulo niyan at ay, tantangan naman namin. Nagpadala kami sa mga to. Kita nyo ngayon, no? Tinatawanan kayo, wala na kayong unit team. Ayan, no, smile pa siya, oh. Tingin natin yung unit team ay meron ng lamat. Yan ang puna ng minorya kasunod ng pagtanggal ng mayorya ng Kamara. Sa madaling salita, akala nyo kayo lang ang nakapambudol, ha? Nabudol din kayo. Kung akala ninyo nabudol nyo lang ang mga 21 million, yan, nabudol din kayo. Bira kayo. Sa pagiging Deputy Speakers ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab, ang dalawa kasi na parehong kaalyado ng mga Duterte, hindi pumirma sa resolusyong sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez na pumalag kamakailan sa banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bulok ang Kamara. Dahil dito dun sa mga posisyon, sa iba't ibang mga issue, lalong-lalo na itong confidential funds. Pero paniwala ng isang miyembro ng mayorya at kaalyado ni Arroyo at Duterte, solid pa rin ang unit team. Mukhang the status quo is robust, solid. Huwag kayo nagpapaniwala dito. Ito, balimbing to eh. Alam mo, itong tao na itong pinaka-sala sa lamig, sala sa init. Di ko alam kung ba't ganito to eh. Alam ko na. Hindi, pero alam ko actually. Hindi siya sabi sa inyo. Pero alam ko naman kung ba't sala sa init, sala sa lamig to eh. Alam naman ng mga taga-kamera yan eh. And vigorous. Wala namang tumawag sa akin para supportahan siya. Kahit sino. Wala akong naririnig na sa South Lounge, wala man na pag-uusapan tungkol doon. Wala ring nakikitang hatian ng alyansa sa Kamara ang majority leader. Wala raw kinalaman sa susunod na presidential elections ang mga nangyayari. So we're not thinking about 2028. It so happened that a person issued a statement in an interview which tries to malign the image, the character, the integrity of the House. As far as the House members are concerned, belonging to the unit team, we still have the unit team. Muli ring idiniin ni Arroyo na nasa abroad siya kaya hindi siya nakapirma sa resolusyon. Pero pagtitiyak niya, suportado pa rin niya ang liderato ni Romualdez. Hindi raw siya gumawa ng hakbang o sumuporta sa kahit anong hakbang para alisin si Romualdez at matagal na raw siyang walang planong mag-speaker. Sabi pa ni Arroyo, laging may intriga sa politika na madalas ay mababaw. Wala na raw magagawa ang dating Pangulo kung nakumbinsi ang speaker na mga anyay ng iintriga na hindi suportado ni Arroyo si Romualdez. Magkapartido sina Arroyo at Romualdez sa Lakas CMD na pinakadominanteng partido sa Kamara. Ito rin ang partidong dala ni Vice President Sara Duterte nang tumakbo noong eleksyon 2022. Bago ito nagbitiw dahil sa naunang demotion ni Arroyo sa Kamara nitong Mayo. Ang kapatid naman ng Pangulo at pinsan ng Speaker na si Senator Amy Marcos naglabas ng mensahe ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Hindi raw siya mananahimik sa pagbastos umano sa taong pumayag na mailibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Hoy, sabihan mo yung pamangkin mo! Sabihan mo yung pamangkin mo! Niya ang dating Pangulo at si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa... Alam mo, sa totoo lang, natatawa ako dito kay Amy. Sa totoo lang, ha? She's trying to balance yung pangalang Marcos. Pero kahit anong gawin mo, mahirapan ka talaga, ate. Ang dami mong kalaban dyan. Totoo. Hindi ako maganda siguro. Eto suggestion ko lang naman kay ate, ha? Kausapin mo masinsinan yung kapatid mo. Kasi alam mo, yung kapatid mo, ako, feeling ko merong may part sa kanya ng sincerity. Kasi, alam mo yun, ako nararamdaman ko, kung ano yung nararamdaman ni Pangulong Duterte, nararamdaman ko naman eh. There's a sincerity sa kanya.
Kaya lang, yung mga nasa paligid niya talaga uncontrollable. Sumama pa yung anak. Tapos sasabihin natin na parang ang pangit, kontra ka. Hindi ako papayag na bumastos sa akin tatay, ganito. Sino ho ba bumastos sa... Sorry, hindi pala. Hindi siya papayag na yung nagpalibing sa kanyang tatay babastusin. O, yun, di ba yun ang sinasabi niya? Sino ho bang bumastos doon sa nagpalibing sa tatay ninyo? Sino ho ba? Yung isa hong yung isa hong yung kamag-anak. Pamangkit pa. Kaya wala akong believe eh. Alam mo yun, kung kayo naniniwala kayo dun sa packaging ng ibang mga Marcos loyalist dyan na bumaligtad na si Amy ang savior, hindi ako naniniwala dun. Hindi ako naniniwala. Pasensya na, wag niyo ako isama sa another budol ninyo. Budol na naman yan eh. Yung andating kunwari, sorry kayo, nabudol kayo ni Marcos, tapos gayon, pupunta naman kayo kay Senator Amy. Budol pa rin yan. Kung talagang matikas, malakas si Senator Amy, baguhin niya yung mga kasama niya, yung mga kapatid niya, pamangkin niya, ayusin niya. Hindi yung magsosulod lang yun, ako lang to, bahala kayo. Tama ka Diego Latico. Tama na mga Marcos, ibalik na mga Duterte. Wala talaga eh. It's another, ewan ko, sana naman pag nagpaloko pa kayo diyan kay Super Ate, wala na talagang pag-asa tong bayan na to. Ha? Para kayong mga taong pumusta sa bibe. Naloko na kayo nung una eh. May kasaling bibe sa sabong. Tapos biglang, eto na naman, pupusta kayo sa bibe. Ewan ko ba sa inyo? Hindi na kayo nadala. Talagang talagang may sayad kayo. Yung mga aamin-amin, nabudol ako, na-scam ako. Tapos si Amy naman ngayon ay pupush nyo.